Hi! Hello! Andito ang inyong lingkod. Magluluto tayo ng ulam para sa mga taong mataas ang dugo, no? Kagaya ko mataas ang blood pressure, mga kapobri. So, kakain tayo ng pangpababa ng dugo. Unang-una, mga kapobri, ako'y nagpapakulo ng tubig na nilagyan ko na ng tanglad. So, pakuluan natin ang tubig. So, ayan mga kapobri, napakasarap ng aking niluto. Para matutunan nyo mga kapobri, panoorin nyo ang video ko hanggang matapos, no? Para matutunan nyo, para magluto din kayo, para may paulam nyo sa mga taong mataas ang dugo. Mataas ang blood pressure, mga kapobre. Ayan, bulol-bulol naman ang inyong lingkod, no? So, ayan mga kapobre, maya-maya mga kapobre, makikita ko nyo kung papakita ko sa inyo kung paano to gagawin. So, ayan. Habang tayo ay nagpakulo ng tubig na nandoon ang tanglad. So, ayan. Ang ating tinulang talakitok. So, ayan mga kapobre. Ang gagawin natin, ayan, kay kumulo na, isunod natin ang kamatis. Sunod-sunod na yan natin ilagay mga kapobre kasi pakuluan muna natin din ang kamatis, pero pinakauna tanglad, kamatis, sunod yang luya at sibuyas, no? Yan ang isusunod-sunod natin ngayon, no? Pagkatapos ilagay natin yang luya at saka sibuyas, tapos pakuluan natin siya, haluin muna natin. Tapos mga kapobre, habang pinakuluan ko yung tanglad sa kumukulong tubig, no, yan ay nilagyan ko na ng konting asin. Walang ibang panglagay ko mga kapobre, kundi maraming sangkap lang yan para sumarap, kasi di ako nang gumagamit ng Ajinomoto at kung ano-ano pa dyan pang palasa, para iwas delikado tayo mga kapobre kung maraming pang palasa, no. So ayan mga kapobre, isunod na natin ang ating okra. Ganyan magluto mga kapobre ng isda na maliliit para hindi madurog. Unahin natin yung matitigas na gulay kagaya nitong okra. Ayan mga kapobre, oh, 'di ba nakita niyo yung sabaw? Oh, kulay na ng tanglad. So, ang bango mga kapobre, dahil sa sibuyas din, no, na nilagay natin. So, pati kamatis. So, isunod din natin mga kapobre ang sigarilyas. Ayan, kasi matagal yan maluto. So, sabay-sabay na yan maluto yung sigarilyas at saka okra. Tapos, takpan natin yan mga kapobre. So, ilagay muna natin yung ceiling green para medyo maanghang ng konti yung ating tinola. So, ayan, isunod natin mga kapobre ang isda na talakitok. Napaka-sariwa mga kapobre, oh, tingnan nyo. Sariwang-sariwa mga kapobre. Masabi mo talagang pwede siyang itinula kahit hindi na mo na ipreto, kasi ang isda ay sariwa talaga. So, ayan mga kapobre, medyo paluto na yung ating sigarilyas at okra. Ayan, so, ganun ako magtinula mga kapobre ng isdang maliliit. Unahin ko yung gulay na medyo matitigas para hindi madurog yung ating isda sa ating gulay. Kasi pag nadurog yung isda mga kapobre, kakapit yan doon sa mga gulay, no. So, huli talaga ang isda. So, ang gagawin nyo mga kapobre, habang nagpakulo kayo ng tanglad, ay lagyan nyo ng, templahan nyo na para masarap yung inyong tinola. So, ayan mga kapobre, napakasariwa ng isdang talakitok, no. So, ganado talaga ako kumain ngayon mga kapobre. Ito ay healthy. Healthy ang ating ulam, no mga kapobre. Isda na may gulay. So, ayan ang dapat kainin ng matataas ang dugo mga kapobre, no, para hindi lalong tataas ang dugo. So, ayan mga kapobre, kumulo na. Makikita nyo, kumulo na. So, ang isda mga kapobre, pag sariwa ay manamis-tamis, no? Ayan, napakasarap ng sabaw. Ako ay nahihigop na, no? Ang sarap talaga ng isda. Talagang tinula pag ay sariwa pa. Kaya ayan mga kapobre, paki-share mga kapobre sa aking video para matutunan nyo rin pagluto ng ganitong sistema, ganitong recipe, no? Tinikman ko na, pero di ko na lang pakita sa inyo na insakto na sa lasa. Ang ginawa ko mga kapobre, ulitin ko po, habang napakulo kayo ng tanglad, pwede nyo isabay-sabay na doon pakuluan yung ano pang sangkap na ilagay nyo, no, para timplahan nyo na para sumarap. So ayan mga kapobre, tayo ay naghain na
Makikita nyo mga kapobre, ang isda ay hindi po siya nadurog, no? Dahil pinakahuli ko siyang nilagay. So, ayan mga kapobre, habang naghain tayo, paki-subscribe mga kapobre sa aking YouTube channel, Madam Pobreng TV. At paki-hit lang ng notification bell. At paki-click lang po ng all para kayo ay laging updated sa mga video pa na aking upload mga kapobre, no? Lalo na sa aking page. Paki-follow, like, share, comment mga kapobre kung saan kayong lugar nakarating tong aking recipe. Pre-shout out po. Kaya ayan, share po ng video para ma-shout out ko. Ayan. So ayan mga kapobre, napakasarap, no? Yan ang magandang ulam sa mga taong medyo mataas ang dugo. Talaga mga kapobre, ako ay medyo mataas ang dugo. So lagi akong gulay, prutas, ganyan, isda. Huwag masyado laging karne kasi delikado ang karne. So ano pang inaantay mga kapobre? Kainan na. Ayan, naghahain na ang inyong lingkod. So mga kapobre, napakasarap talaga nito. Kaya bye-bye na mga kapobre. Thank you for watching mga kapobre. Ayan, antay nyo ang next kong video, no? Para matutunan nyo kung ano dapat ipakain sa mga taong mataas ang blood pressure mga kapobre. Abangan. Makikita nyo kung paano ko gagawin ang pagpapababa ng ating blood pressure na medyo mataas talaga mga kapobre. Kaya antay natin ang sunod kong video para matutunan nyo rin mga kapobre, no? Ayan, mega love shoutout sa lahat. Pasensya na walang live ang inyong lingkod kasi may kunting problema sa aking GCash at Messenger. So, ayan mga kapobre. Bye-bye na po. Bye-bye. I love you all. Advance Merry Christmas sa lahat mga kapobre. Sana sa Pasko ay tayo ay maging masaya kahit mahirap lang po tayo. May kanya-kanyang problema sa buhay. Kaya, ayan, relax lang po tayo para okay lang ang buhay, no? Kahit mahirap. Ang importante